Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel. Ito ang ating 5th video sa unboxing ng ating mga shoes. At for today, kakaiba yung shoes na i-unbox natin. Pero bago tayo mag-dive in sa ating unboxing, magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga provisions, sa ating family and friends, sa kanilang support. Thank you so much. At sa mga nag-subscribe sa akin sa newly conceived YouTube channel ko, thank you so much for subscribing and watching my videos. Maraming salamat sa inyo. At ito ang aking mga serye ng aking unboxing ng mga shoes na na-acquire ko through time. At ngayon, maganda yung i-unbox natin. Actually, meron akong dalawa na na-acquire nito. Yung isa sa akin. Unahin natin yung sa akin. Sa sunod na araw, yung para sa family ko, ang i-unbox ko na same brand nito. Okay. So, simulan na natin ang ating unboxing. Yun. Hoka. Okay. Malamang maraming nakakilala sa inyo ng Hoka. So, kasi naging pamoso ito, naging famous itong sapatos na ito. Especially sa mga runners. Sa mga sumasali ng marathon, walkathon. Pero, naging famous din ito sa mga nag-work sa medical field. Buksan natin tong Hoka na to. Okay? Yun. Fresh na fresh, oh. Yun. Ano ba tong model na to? Okay? Ito ang Hoka Clifton 9. Ang predecessor nito ay yung Hoka 8. So, technically, ito na yung pinaka-latest na model ng Clifton. Sa model ng Clifton, so meron na silang 1 to 8. Ito na yung pinakabago. Okay? Yan. Para sa mga kaalaman ng lahat, yung Hoka ay galing siya sa France. Tapos, eventually, binili siya ng Deckers brand, kung hindi ako nagkakamali, base sa pagbabasa ko noon. Tapos, ang Deckers brand ay yung maker ng Uggs, tsaka Teva. Okay? So, I think about 2000, mga year 2000, okay? Siguro mga 2005 or 2003, ganun. Or 2009, I'm not 100% sure. Pero sila yung nanguna nito. Okay. So, let's dive in dito sa Hoka Clifton 9. Okay. So, simulan natin sa ilalim. Rubber. Pero meron siyang, tinatawag dito ay outsole grip. Ito yung itong mga block na to. Ito yung mga sinasabi nilang durabration grip or rubber. Para kapag lumalakad ka o tumatakbo ka, ito yung grip mo sa floor. Okay. Yan. Tapos, itong Clifton 9 na to, nag-add sila ng 3mm dito sa midsole niya. Ito tinatawag nila itong midsole stock. So basically, yung predecessor nito mas mababa. Ngayon nag-add sila ng 3mm. So ngayon, ang entire height nito from here ay nasa 29mm pagka sa mga women's size. Tapos sa men's size naman, siguro nasa mga 32. Ganon. Yeah. So, itong material na to, ang tawag nila dito ay EVA foam. So, yung mga EVA foam, yung mga ginagamit sa mga insulation, tsaka yung pagka nag-yoga mat ka, iba, yung mga yoga mats, EVA din yung mga yun. Okay. Sa taas naman, sa bump niya, okay, tanggalin natin to para mas makita natin sa loob. Sa taas niya, ang bump niya, at saka material niya on upper is mesh. Mesh siya.
Dito din, mesh. Okay? Ang laces niya, ang eyelets niya, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron siyang eyelet stock para pagka hinigpitan mo. Okay? Tapos, flat lace siya. Dito sa bandang tang niya, makikita nyo, ang material niya ay mesh. Naisip niyo ba kung bakit mesh? Kasi para breathable siya. Kasi ito, basically itong sapatos na to, ang Hoka kasi, ang kiniter nila ay para sa mga taong tumatakbo. Okay? Sa mga sporty na tao. So ito ay kiniter nila yon. Kiniter nila ang Hoka. So sa running shoes, meron silang Bondi, meron silang Mach, M-A-C-H ang spelling nun. Pero hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, Mach. So yun. So ito, kasama ito, Clifton, Mach, Bondi. Yun yung mga lines nila, mga models nila for running shoes sa Hoka. Yan. So ngayon, ang na-acquire natin, itong Hoka Clifton 9. Okay. So guys, ang gaan, as in, kapag pinamalo mo to sa mukha ng kanino man, hindi masasaktan. Siguro mga 100 times mo bago siya masaktan. Joke lang. Okay. So, balik tayo dito. So, dito, itong vamp niya, okay, lambot, mesh pa rin kasi siya. So, sobrang breathable nito. So, sa sobrang, kaya tumagaan, syempre, ang ginamit lang nila mesh dito. Sabi nila, ito daw isa sa mga well-engineered na shoe, na sapatos. Okay. Tapos, basically, ang tawag kasi sa mga banda dito, sa parts ng shoes, tawag nila dito collar. So, medyo, di ko alam, baka kailangan lang luwagan itong kanyang shoelaces sa butas kasi parang feeling ko medyo masikip dito. Tingnan ko to, parang ang sa sapatos na to sa mga narrow. Kasi medyo narrow yung kanyang entry, oh. Di siya katulad ng mga ibang furniture ko na medyo malapad. Yeah. Tapos dito, kapag titingnan nyo guys, nadinalan nyo ba kung bakit ang ganito mga design ng shoes? Kasi ito yung airflow. Kailangan may airflow pag naglalakad tayo. Para hindi siya additional na effort sa atin. Kaya talaga ito, pang running talaga ito. Kasi sinabi nilang isa to sa mga well-engineered na sapatos. Grabe guys, ang gaan. Siguro wala pa itong 250 grams. Wala pa. Oh, kakaiba yung amoy niya. Kasi hindi siya katulad ng mga ibang material ng shoes eh. Bango. Bango. Tapos, sa tang din niya, haba. Pero ito, gusto ko to, may support. Yung tang niya, rubber, nylon. Tapos mesh sa taas. Tapos para siyang foamy sa loob. So at least ito, maganda to mga to. Pagka may support dito. Para kapag naglalakad. Talagang dinisenyo ito for running. For running talaga to. So dito ang kanyang, I don't know kung ano ang purpose nito. Maaring design lang. Tapos syempre yung Hoka logo. Tapos ito, Hoka. Yun. So tingin ko, ito, comfortable ito sa ilalim. Ito, breathable siya. Dito sa taas. Hindi ko alam kung paano pa ang comfort ito sa taas. Pero dito sa baba, sinisigurado ko na sa inyo na sigurado to na napaka-comfortable nito. Alam niyo ba na itong sapatos ng mga Hoka ay naging pamoso siya sa mga nasa medical field, lalo na sa mga nurses? I myself witness ako sa mga nurses na gumagamit nito. Sikat na sikat sa kanila. Kasi syempre, sa kanilang mga 8 hours na shift or 12 hours na shift, palakad-lakad lang yan. So ito, makabibigay sila ng comfort, tsaka yung gaan, no? Gaan. Tsaka yung kanyang material kasi dito sa kanyang midsole. Yun. Okay. So, nakita natin ang features nitong Hoka na to. Kanyang mga materials ay mesh, EVA foam, Durabration rubber grip sa ilalim. Tapos, ang kanyang lace ay flat lace. Yun. So, tanong. Dito na naman tayo sa ating tanong. Magkano ito? So, ang standard price nito magkakahalaga ng nasa 600 to 700. Okay.
Pagkakatulad ng sinasabi ko madalas, ang prices minsan ay nagva-vary based on sizes, based on color. Okay. So minsan, pagka nag-sale dito sa Dubai, based on my experience, yung maliliit, sale na yon kasi wala na yon. Yung mga sobrang laki naman, isi-sale din nila yon. Ito, nabili ko siya. Okay, sabi ko sa inyo, nabili ko siya ng 212 dirhams. Okay, 212 dirhams. Kasi, nagpunta ako sa Namshi site, nagsisil pala sila ng madaling araw. Gumising ako ng madaling araw, bigla akong nakita. Ang tagal ko nang gusto to. Diba? Kasi gusto kong itry. Kasi una, hype siya. Naiinggit din ako eh. Kapag, uy, hoka, oh, nakita ko yun, hoka. Oh. Diba? Yun. So, katulad ng ibang shoes ko, hindi ko pa natatry yung iba, kaya hindi ko pa ma-videohan kung ano ba talaga ang kanilang ang talagang review ko. Pero kasi ang nire-review ko lang ay yung pag-unbox ko, tinitignan natin yung mga features niya. Pero hindi ko pa nasusuot talaga yung iba sa dami ng mga sapatos na na-acquire ko na. Yun. So, guys, kahit na hindi ko pa to nasusuot, sasabihin ko na sa inyo, worth it itong presyo na to na nabili ko siya. 212 dirhams. Tingin ko, mahihirapan yung iba na makahanap ng price nito. Kasi minsan, sa mga websites dito sa Dubai, iisa na lang kasi. Gusto lang nilang, sige, ma-let go na yan. Kumbaga, ano na lang siya, wala na siya sa market price, sa standard market price niya. So, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, napakagaan. Wala pa tong 250 grams na sapatos. So, masusubukan ko sa susunod na araw, pero ngayon pa lang sinasabi ko, I love it. So guys, hanggang sa muli. Ito ang pinifeature natin, Hoka Clifton 9. At sana magustuhan nyo, sana nakapulot kayo ng aral sa mga features kong mga distinct, salient characteristic niya. At thank you so much. At walang sawa niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At sa mga nanonood, again, sa Pilipinas, magandang hapon sa inyo dito sa Dubai, magandang umaga sa nasa Amerika, magandang gabi o madaling araw niya. Thank you once again. Bye-bye!